Patuloy pa ring inuulan ang Cebu, kaya naman ang ilang lugar nalubog sa tubig baha. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Sa pambihirang pagkakataon, matinding traffic ang inabot ng mga motorista sa kahabaan ng National Highway ng lungsod ng Bogo matapos bumaha. Bunsod ng walang tigil na ulan, baha na sa nakunan pa ng isang netizen ang mga kabahayang lumubog sa baha. Sa bayan ng Medellin, magdamagang gising ang ilang residente matapos ang pagragasa ng baha. Pinasok na din ng tubig ang mga kabahayan. Nagtulong-tulong din ang disaster team sa pagtanggal ng mga nabuwal na puno sa ilang kalsada. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 14 na mga bayan at lungsod sa buong lalawigan ng Cebu ang nakaranas ng pagbaha at landslide. We have received some mga flooding sa area sa LGU na which cause evacuation, forced evacuation sa mga pamilya. Mayroong reported cases of landslide yung sa Naga City na sa Katmo na may landslide na nangyari. Pero mga minor pa lang receive namin. Sa Cebu City, mayat mayari ng pag-ulan. Kaya naman, ang ride-hailing app driver na si Jose naabala sa pagkuha ng mga pasahero. Hasol gitino sir, labi ni naning atong pangnabuhi ni aragit sa karsada. Di ta kabihay ko sa kadlaw. Awa na, murda ko na kay mawagtang ba, nogon kayo. Handa namang umalalay ang ilang kumpanya sa mga motoristang posibleng magkaaberya sa baterya, makina o gasolina. Of course, we don't have to brave the weather, the traffic, and even if your battery is not motor-light, we'll still service you. Of course, yung kunwari, for the emergency refuel, the only thing that the customer will be paying is the fuel itself. Dagdag ng mga eksperto, mas mainam na laging maging handa sa panahon ng tag-ulan, hindi lang sa pagsalba ng ari-arian at sasakyan, kundi pati na rin sa kalusugan. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.